Ang inyong maririnig na pagbabahagi ay AI voice hango sa pananampalataya at testimonya ni Randy Ramos. Sa kadahilan ng damage ang kanyang vocal cord at pansamantalang hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Naway mapagpala kayo ng pagbabahaging ito at mailapit kayo ng higit sa Panginoong Hesus. Isipin mo ganito, nagkamali ka at alam mong mali talaga. Wala ka nang madadahilan pa. Handang-handa ka ng mapagalitan, mapahiya o maparusahan, pero imbes na sigawan ka, nilapitan ka. Kinausap ng mahinahon, inintindi ka, at pinatawad ka. Ibang klase yun, di ba? Hindi mo makakalimutan kasi iba sa inaasahan mo. Ganon din si God, pero mas malalim pa. Sa totoo lang, araw-araw may mga sablay tayo. Hindi lang ilan, pero sandamakmak. Minsan maliit lang, minsan malaki, minsan alam natin, minsan hindi natin napapansin. Kung tutuusin, pwede tayong i-reject ng Diyos. Pwede niya tayong talikuran dahil sa mga pagkakulang natin, pero hindi yun ang ginagawa niya. Sa halip na itulak tayo palayo, lumalapit siya. Sa halip na puro galit, awa ang ibinibigay niya. Parang sinasabi niyang, oo, nagkamali ka, pero hindi kita iiwan. At yan ang gusto nating makita. Ang awa ng Diyos hindi lang basta nagpapatawad, lumalapit pa siya sa atin. Hinahanap niya tayo kahit tayo ang lumayo. Hindi lang ito tungkol sa okay ka na o forgiven ka na. Mas personal pa dito. Para bang sinasabi niyang gusto pa rin kitang makasama. At kung iisipin mo, yan ang isa sa pinakamagandang balita na maririnig ng kahit sino. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa patawad mo sa amin dito ngayon. Buksan mo ang aming mga puso upang mas maunawaan namin ang iyong awa sa mas malalim na paraan. Tulungan mo kaming hindi lang marinig ang iyong salita, kundi maramdaman ito at maisabuhay sa aming araw-araw na buhay. Ipaalala mo sa amin na kahit nasaan kami, malapit ka sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tuklasin natin ang 3 bagay ukol sa awa ng Diyos. Life lesson number 1. God's mercy gives us access, not rejection. Ganito yan sa simple. Dahil sa kasalanan, parang dapat mapalayo tayo sa Diyos. Siya ay perpekto, tayo ay hindi. Busilak, tayo ay hindi. Siya ay God of justice, kaya pag nagkamali tayo, dapat tayong parusahan. Kung iisipin mo, dapat hindi na tayo makalapit. Pero kabaliktaran ng ginawa ng Diyos. Imbis na itulak niya tayo palayo, inaanyayahan pa niya tayong lumapit. Ang awa niya ang nagbubukas ng pinto na hindi natin kayang buksan mag-isa. Hindi dahil deserve natin na matanggap, kundi dahil mabuti siya. Ang kabutihan niya ang nagpapalapit sa atin sa Kanya. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 16, "So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most." Ibig sabihin, pwede tayong lumapit sa Diyos ng may tapang, hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil mabait at maawain siya. Doon natin matatanggap ang awa at tulong niya, lalo na sa mga panahong pinakakailangan natin. Bakit we need to come to Him even though we are sinful? Because we cannot cleanse ourselves. Only by the grace of God we are able to start anew. Sino ba namang tao ang natutuwang nagkakasala? Wala, di ba? Kaya na siya may awa sa atin dahil alam niyang mabigat sa buhay ang may kasalanan. Kaya sa totoo lang, kapag pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat, huwag kang lalayo sa Diyos, mas lalo kang lumapit sa Kanya. Sa mga pinakamabigat mong sandali, sa mga oras na nahihiya ka o nadadapa ka, yun pa ang mga panahong pinaka-welcome ka sa presensya niya. Hindi ka niya tinataboy, hinihintay ka niya. Gusto niya na magkaroon ka ng bagong umpisa. Kung ang ibang tao ay hinusgahan na ang ending mo, kay God, hindi pa. He is a God of many chances. Life lesson number 2. God's mercy meets us where we are. Makinig ka mabuti. Hindi naghintay ang Diyos na ayusin muna natin ang ating sarili bago siya lumapit. Hindi niya sinabi na,
ayusin mo muna buhay mo, saka kita tatanggapin. Sa halip, siya pa ang bumaba papunta sa atin pamamagitan ni Jesus. Emmanuel, ibig sabihin, God with us. Ibig sabihin, pinili ng Diyos na samahan tayo mismo sa gitna ng sakit, pagkasira, at mga araw-araw nating pinagdadaanan. Hindi siya nanood lang mula sa malayo, pumasok siya sa realidad natin. Para sabihin sa iyo na may awa ako sa iyo. Totoo ang sinasabi ng mga natatanda, may awa ang Diyos, anak. Kaya huwag na tayong mag-isip ng ayoko nang magsimba o bumasa ng Biblia, baka masunog ako dahil sa dami ng kasalanan ko. Pero dapat ka ngang lumapit sa Diyos dahil siya na lang ang natitira mong hope. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, "But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners." Ibig sabihin, mahal na tayo ng Diyos kahit hindi pa tayo maayos, kahit nagkakamali pa tayo. Hindi niya hinintay na maging okay tayo. Minahal niya tayo habang wasak pa tayo. Hindi siya nagugulat sa ating mga kasalanan. Hindi siya nadidiri sa atin dahil nagkasala tayo. Makinig ko mabuti. Hindi mo kailangang ayusin muna ang buong buhay mo bago ka lumapit sa Diyos. Hindi requirement ang pagiging perfect. Dalhin mo kung ano ka ngayon, yung gulo, yung duda, yung sakit, at doon mismo, sa kalagayan mong yon, sasalubungin ka niya. Hindi ka niya ipapahiya. Tatanggapin ka niya. Yayakapin ka pa niya. Hindi dahil nagkasala ka, dahil alam niyang gusto mong mag-start ulit kasama siya. Life lesson number 3. God's mercy transforms our brokenness. Ganito yan. Noong hinawakan at pinagaling ni Jesus ang mga kitungin, hindi siya naging marumi. Sila ang naging malinis. Ibig sabihin, ang awa ng Diyos hindi nahahawa ng dumi natin, kundi siya ang naglilinis sa atin. Hindi lang ito nililinis ang kasalanan, binabago talaga niya ang buhay natin. Parang ipinapasa ni Jesus ang kabanalan niya papunta sa sirang bahagi ng buhay natin. Since God is victorious, His mercy will make us victorious. Sabi sa Luke chapter 17 verse 14, "And as they went, they were cleansed." Mapapansin mo, habang sumusunod at naglalakad, doon nangyari ang pagbabago. Hindi agad-agad, pero nagsimula habang sila ay nagtitiwala at sumusunod. Kaya don't worry kung feeling mo ang tagal ng pagbabago mo. Patuloy ka lang lumapit sa Diyos, siyang bahala sa pagbabago mo. Huwag mong iorasan ang sarili mo. Huwag mong pansinin ang ibang tao na sinasabing ang tagal mong magbago. Sa Diyos ka mag-focus. May awa siya na magpapabago sa iyo. Practical takeaways. Gawin mong araw-araw na lumapit sa Diyos ng buong puso. Hindi mo kailangang magpanggap o itago ang pinagdadaanan mo. Sabihin mo sa Kanya kung ano talaga ang laman ng puso mo kahit magulo o masakit. Habang dumadaan ka sa hirap, sanayin mong hanapin ang bakas ng awa ng Diyos. Mararamdaman mo yan sa maraming paraan. Be expectant lang every day. Huwag mo rin kalimutang ipasa sa iba ang awa ng Diyos. Ibigay mo rin ito sa iba. Magpatawad, umunawa, at magmahal tulad ng awa na ipinakita ng Diyos sa iyo. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa iyong awa na hindi kailanman sumusuko sa amin. Salamat dahil sinasalubong mo kami sa gitna ng aming kahinaan at minamahal mo pa rin kami. Tulungan mo kaming mas magtiwala sa iyo, lalo na sa mga mahihirap na sandali. Turuan mo kaming ipakita ang parehong awa sa iba tulad ng ipinakita mo sa amin. Tinatanggap namin ang iyong biyaya ngayon ng may pusong mapagpasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo ay natulungan o napalago ng presentasyong ito, malugod naming dinatanggap ang inyong suportang pinansyal para sa ministeryong ito. Ang inyong tulong ay makakatulong upang maipagpatuloy ang gawaing ito. At humihingi rin kami ng panalangin at tulong pinansyal para sa patuloy na paggaling ng boses ni Randy Ramos. Maraming salamat po sa inyong suporta.